Opo, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, again, Brother Eric Villanueva, na magpapahayag po sa inyo ng munting kaalaman patungkol po sa Biblia. At ang topic natin ay itong tinatawag po na Christ alone saves. Verbatim ba o hindi? Subalit, ibig bang sabihin na dahil hindi verbatim, ay hindi talaga Christ alone ang tagapagligtas o ang kaligtasan, kundi ang tao ay mayroon bang ambag para maligtas? So ito yung kalimitang tanong ng mga laban sa tinatawag po na faith alone, no? So tignan po natin, no, sapagkat sa dami-dami ng mga talata na nagpapatibay na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, bagamat wala daw yung tinatawag na verbatim, subalit kitang-kita naman na talagang faith lang po talaga ang daan ng paligtasan ayon po kay Kristo. Sapagkat sabi ni Kristo sa Juan 14 at sa talatang 6, ang wika doon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino may di makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So dito maliwanag na bagamat wala dun yung Christ alone saves, wala dun yung tinatawag na faith alone saves, ay kitang-kita naman po natin sa Biblia na talaga lang naman na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas na sinugo ng Panginoon sa tao. Ngayon, kung walang kwenta o walang kabuluhan ang pagkasugo kay Kristo, ay bakit pa sinugo si Kristo? Kung ang tao naman pala ay kayang iligtas yung kanyang sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Di po ba? Di po ba? Nauwa po ba ninyo? Kung kaya naman pala ng tao na maligtas sa kanyang sariling pagpapagal o sa kanyang sariling gawa, ay bakit pa isinugo si Kristo upang mamagitan sa mga tao sa ikaliligtas? Yan po ang tanong. Ngayon, kung sinugo si Kristo sa pamamagitan, no, ng biyaya, at ito po ay libre na po na tinanggap ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya, kung sinugo po si Kristo, ay bakit kinakailangan pa na ang tao ay mag-ambag para maligtas siya? Wala naman sa Biblia na kailangan mong mag-ambag para maligtas ka. Wala pong ganun sa Biblia. Ngayon, itong mga ito, no, itong mga tinatawag po natin na walang unawa sa Biblia, no, na mga nagmamagaling sa Biblia, itong mga ito na laban po sa faith alone, no, o sa Christ alone saves, itong mga ito, no, kapag naman tinanong mo, no, na si Kristo ba ay isinugo para maligtas ang tao, ang sagot naman nila, oo. Kaya malilito ka sa mga ito, ang sagot nila, oo, si Kristo ay sinugo para maligtas ang tao. So kung ganon, kung hindi ba sinugo si Kristo, maliligtas pa rin ang tao? So kung isinugo si Kristo, o bakit pa sinugo si Kristo kung kaya din pala ng tao sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa ay maliligtas siya? Kaya nyo po ba? Meron bang kakayanan na mga naging perpekto sa gawa o mabubuting gawa at sa kanya at siya ay ibibilang ng kaligtasan o maliligtas siya? Sa panahon ngayon ng mga Kristyanismo o Kristiyano, meron po ba? So wala. Kailangan pa rin talaga ng guidance, no, ng Diyos, gabay ng Panginoon para maligtas ang tao. Si Moses nga sinugo, di po ba? Para maging gabay sa mga tao sa ikaliligtas. Ngayon, si Kristo na isinugo sa mga huling araw ay ibinigay ng Ama yung buhay ng kanyang anak para sa kaligtasan ng tao. So magiging useless ito kung nagmamatigas itong mga ulupong na ito na naligtas sila sa pamamagitan lang ng kanilang mga gawa o sariling gawa at hindi kay Kristo. Kaya mag-isip-isip po kayo, sapagkat marami pong mga naglipa na ngayon, mga kaibigan, na mga nagpapanggap
ng mga Kristiyano laban naman sa Biblia o laban naman kay Kristo. Bakit po natin sinabing laban kay Kristo? Sapagkat itong mga ito ay mga bastos po sa krus ni Kristo o sa kaligtasang ginawa ni Kristo. Bakit po bastos? Biruin mo, isinugo ng Ama yung anak para sa ikaliligtas ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, sasabihin ng mga ulupong na ito, itong mga pastor na ito, ng mga naglipana, ng mga pari na ito, ng mga naglipana o sino man, no, na Poncio Pilato, na hindi lang sa pamamagitan ni Kristo maliligtas ang tao, kundi sa mabubuting gawa. Kita nyo yung kapalpakang aral na yan. Ngayon, kung kayo nagmamatigas at nagmamarunong, handiyan naman po ang ibang mga platform para tibagin po, no? At walang sawa po tayong tibagin o titibagin ang mga aral ninyo na hindi ayon po sa aral ni Kristo. Kasi pag hindi aral ni Kristo, ito po'y laban sa Ebanghelyo. At kapag laban sa Ebanghelyo, ang wika ay matakwil. So itatakwil po yan. At matatakwil po itong mga ito na mga nagmamarunong na hindi daw sa pamamagitan lamang ng ni Kristo maliligtas ang tao, no? So nasa mga huling panahon na tayo, nasa mga huling araw na tayo, at marami nga pong mga aral na ito na mga naggala o naglipana na nagsasabi na sa kanilang mga gawa sila'y maliligtas. Yan po, diyan po tayo mag-ingat, mga kaibigan. Ngayon, sinasabi ng mga ito na ayon naman daw ng mga faith alone, no? Or Christ alone saves, ayon naman daw nila ng mabubuting gawa. Yan po isang malaking kasinungalingan. Napakalaking kasinungalingan po yan. Sapagkat itong mga naligtas kay Kristo, faith alone, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ay may inihanda ang Diyos na mabubuting gawa para lakaran ng mga naligtas o ng mga Kristiyano. Kaya, kumbaga, itong mabubuting gawa ay hindi kailangang ipagmalaki o pagmayabang, sapagkat ang mga niligtas ng Panginoon ay mga tinatakan ng Espiritu Santo, at itong mga tinatakan ay given na po sa kanila na gumawa ng mabuti, hindi para ipagmalaki, hindi para maligtas, kundi ito po'y bunga ng pananampalataya, ito po'y bunga ng Espiritu ng mga tinubos o iniligtas ni Kristo. So yan lang po, mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw po sa inyo at patuloy na maging mapagbatsyag, mapag-ingat po sa panahong ito, sapagkat ang diablo ay gaya ng liyong umuungal na humahanap ng masisila. Yan lang po, mga kaibigan. Shalom. God bless po sa lahat.